Ayan, pakitapik-tapik naman po yung inyong katabi. Ayan. Ano pong sabi? Kumusta na daw sila? Kumusta na po kayo? Ayan. Pinagpapala ng Panginoon. Ayan. Ang atin pong tema sa buwan ng June at tayo po'y pinagpala dahil parang tila naging all month round yung ating pong naging anniversary team rin nung nakaraang June 1, no, yung Breaking Limits, God's Seasons of Breakthrough. At sa bawat dumadaan na mga katuruan sa atin, alam ko pong may ginagawa ang Panginoon. Amen po ba? Pumalakpak po ng malakas ang mga ready na. Praise God. Hallelujah. Ayan, ang ating pong title ngayon is The Touch That Broke the Bandage. Ayan. Ang paghipo ng ating Panginoong Yesus. Pero bago pa yung makikita natin, sino ba, sino yung kaninong pananampalataya ang binigyan ng katugunan ng Panginoon? Yan, bago po natin basahin yung mga talata mamaya sa Mark chapter 5, merong tanong na parang ayaw nating pinag-uusapan. Ayan. Merong mga tanong that we don't want to share it in public or minsan kahit nga sabihin mong tanggapin na lang natin yung ating sitwasyon ni ayaw nating marinig. Tayo po ba ay dumating sa pagkakataon na parang tila naipit ka na o na-stuck ka na o parang sa sasakyan, nabalaho, na parang yung sa putik or hindi ka na makaahon. Kailangan na ng magre-rescue. No? At minsan kapag tayo po ay nai-stuck up o natitigil o naiipit na sa isang sitwasyon, medyo na parang napapagod o tumitigil na yung effort mong makawala doon. Maaring yung mga bagay na parang na-stuck up ka na is something that is not visible on the outside. Madalas yun yung walang nakakaalam. Ayan, na sa tingin mo, okay lang ako, tanggap ko na etong sitwasyon kong ito na na-stuck up na ako, na nandito na, ganito na talaga yung kalagayan ko. Maaring hindi nakikita ng katabi mo, ayan, hindi napapansin sa bahay nyo, maaring even sa church, nandiyan ka pa rin, uma-attend ka, nagse-serve ka kay Lord, pero may mga smile, may mga nakikitang mga ngiti, pero but deep down, parang may something, sabi nga nila, merong something is been bleeding, ayan, para kang may hemorrhage. Ayan. Para kang matagal nang dinudugo, Hindi lang literal na hemorrhage o pagdudugo, kundi maaring sa iyong spiritual na pamumuhay, sa emosyon, o sa finances, di po ba? Iba-iba. Deep down something been bleeding. It can be emotionally, spiritually, or physically. For far too long. Matagal na, Yung kanina po ay turo si Kuya Lawrence, na yung kanya pong turo ay about the cycle, of chronic bandage. Pag sinabi po natin chronic bandage, it is a persistent suffering o it's been there for a long time. At kaninang naki-life group ako, yan, sa mga women's natin, na dumadating yung punto dahil matagal na nating iniinda. Not only yung physical, ha. Matagal na tayong nandun sa sitwasyon na yon. Parang tinanggap na lang rin natin na eto na, tiisin ko na lang to. Eto na yon. Parang hindi ka na umasa na may mangyayari pa. Katulad rin ng turo kanina, about chronic bandage, that Jesus breaks the cycle of chronic bandage. Yung 38 years old na tao sa Bethesda, yung mama sa Bethesda, 38 years na siyang nandun, na nag-aantay lang na may kumalawkaw na anghel. Dumating din sa punto ba ng buhay natin na parang, sige na nga, eto na lang ako. Maybe sa mga mag-asawa, lalo na sa Pilipino, we keep intact, walang divorce, nagsasama pero hindi naayos yung kanilang relasyon. It can be a past mistakes na,
ba yung natatakan ka na dahil yun yung buhay mo noon, pero nagbago ka na, pero ang tingin ng tao sa'yo, ganun ka pa rin. Naalala ko, meron sa isang church, sa church, no? Merong isang kapatiran na maingay siya o machismis. Ayan. Na laging siyang pinaggagalingan nun. Tapos, hindi na-call out na bago na yung buhay niya. Pag may sumulpot na usapin, siya agad. No? Siya agad yung parang kriminal. No? Baka may mga ganun tayong sitwasyon na nabago na, iba na nga tayo, pero parang hinahunting tayo ng mga mali natin noon. O maaaring depression, na kapag sa harap ka ng mga tao, smile ka, okay naman ako. Ayan. Pero kapag ikaw na lang, grabe, yung bigat, hindi mo alam yung gagawin mo, hindi ka maka-move on. Sabi nga nung isang it's okay not to be okay. Yan. Kaya hindi tayo nakakatanggap ng tulong kasi nga tayo mismo, it's either alam mo na yung sitwasyon mo o pwedeng hindi mo alam o alam mo na pero tinanggap mo na lang na okay na lang to. Yan. Or it can be a guilt over things you've done. Yung nakaraan mo o yung mga taong gumawa sa'yo. Or mga prayers na gumib up ka na. No? Prayers that you have given up for years kasi taon na nga naman. Baka talaga, Lord, ganyan na lang talaga. No? So may mga things that we had been stuck up. Ginawa na natin lahat. Pwedeng may nagpa-advise ka, tama naman yon, lalo na kung sa mga Kristiyano. Nagbasa ka ng mga books, tama rin naman, Christian books, no? Nakinig ka ng mga podcasts, may mga counseling, may mga medication, o yung talagang iniinom na gamot. At maging sa church na involved naman tayo. And yet, may mga naitulong, pero baka nandun ka pa rin sa sitwasyon na yun ka na. Yun na lang, tinanggap mo na yon. Na kung tatanggapin natin at magiging honest tayo, hindi pa rin pala tayo totoong malaya. No? You're still not free. At sa Mark chapter 5 na babasahin po natin, ay istorya to ng babaeng inaagasan ng dugo for 12 years. Sabi ko nga kanina, nakikinig ako, sabi ko, mas panalo. Kanina kasi 38 years, di ba? Tapos ito 12 years. Kanina nakikinig ako doon sa turo, no, sa first service, na minsan kapag matagal nang tayong dumadaan sa matinding paghihirap or anything that we are in bondage, minsan tinatanggap na lang natin na ganun na nga ang kalagayan natin. Sa panahon na yan, nakikita natin na ang babaeng ito, for 12 years, nagdusa siya hanggang dumating at dumaan si Jesus sa kanyang lugar at tumanggap siya ng kagalingan. Sige po, basahin po muna natin on Mark chapter 5, verse 25 to 34. Sige po, basahin po muna natin ang buo. Yan, Mark chapter 5, verse 25 to 34. Meron ba tayo? Yan, babasahin ko, makikinig po kayo or buksan ang inyong Biblia para kayo po yung makabasa. Ayan. On Mark chapter 5, sige po hinahanap ko lang at nagdidikit-dikit itong Bible. Kwento po ito, sabihin natin, alam ko na yung storya niyan. Kanina nga po, no, sabi ko kay Kuya Lawrence, parang naturo mo na rin yung John chapter 5. Pero alam niyo po ba, kahit ulit-ulitin natin yung mga kwento sa Biblia, may bago at bago pa rin ibinibigay ang Panginoon. Amen. Sige po. Sa Mark chapter 5, ang story po kasi nito, si Jesus may pinagaling. No? Pumunta siya sa kabilang ibayo at pagbaba niya may sumalubong sa kanya na lalaking inaalihan ng demonyo na nakatira doon sa libingan. No? At pag sinalubong niya si Jesus, yung demonyo nakiusap na wag silang paalisin, na kung pwede doon na lang sila pumunta sa mga kulungan sa mga baboy na meron doon sa kabilang banda
na may nag-aalaga ng mga 2,000 na baboy. Isipin mo, 2,000 na piggery. Yan. At tapos, pinalayas ni Jesus yung demonyo, doon nga napunta. At yung mga baboy ay napunta doon sa ilog at namatay. Kaya natakot yung mga tao, no? Sabi kay Jesus, nako, yung business namin, mukhang malulugi kami. No? Yung may piggery ay biglang napunta doon at nalunod, no? Yung kanilang alaga. Then after that, ay ang Panginoong Yesus ay naglakad ulit, sumakay sa bangka at pumunta ulit sa kabilang ibayo. Doon ay yung panahon na si Jairo o si Jairus ay siya po ay puno ng isang sinagoga, no? Parang isang lugar na kung saan nagrugrupo ang mga Hudyo at nakikinig sila ng salita ng Diyos. At itong si Jairus na isang leader ng synagogue ay lumapit kay Jesus dahil yung kanyang anak ay may sakit na nag-aagaw buhay. At ni-request niya na kung pwede ay sumama si Jesus sa kanya para mapag-pray at makatanggap ng himala. Malamang itong si Jairus ay ang dami niya nang narinig na kwento ng pagpapagaling at himala ni Jesus. At nung papunta na si Jesus doon sa lugar ni Jairus, ay merong isang babae na, sabi po dyan sa verse 25, sa verse 24, simulan po natin. Sumama naman si Jesus, ngunit sumunod din sa kanya ang napakaraming tao, kaya't halos maipit na siya. So talagang kahit saan pumunta si Jesus, nagpupuntahan yung mga tao. Naalala niyo po yung kwento na yung lumipat si Jesus sa kabilang ibayo para magpahinga. Nauna pa yung mga tao dun sa kanya. Pagdating niya ron, andun ulit yung mga tao. No? Everywhere, kahit saan pumunta si Jesus, sunod ng sunod yung mga tao. Sabi sa verse 25, kasama rin doon ang isang babaeng 12 taon nang dinudugo. Hirap na siya sa sakit na iyon at marami ng doktor ang sumuri sa kanya. So, habang binabasa po natin, i-imagine natin yung kalagayan ng babaeng ito. 12 years na po siyang dinudugo, hirap na siya sa kanyang sakit, marami na siyang doktor na pinuntahan, naubos na ang kanyang ari-arian sa pagpapagamot, ngunit hindi pa rin siya gumagaling. Marahil ang babaeng ito ay may kaya sa buhay kasi meron siyang naibebentang property. At nakakapunta siya sa doktor, no? Kaya lang, for that 12 years na naghahanap siya ng magpapagaling sa kanya na doktor, ay mas lalo po siyang lumalala. Sabi diyan, sa halip, lalo pang lumalala ang kanyang karamdaman. Sa halip na gumaling siya, maraming doktor na siyang pinuntahan. Tapos naubos na yung ari-arian niya, nabenta niya na para maipambayad sa mga doktor na ito, pero mas lalong lumala ang kanyang karamdaman. Verse 27, nabalitaan niya ang tungkol kay Jesus. So, maaring nabalitaan niya yung tungkol dun sa yung sa Bethesda. Ayan. Maaring na-meet niya yun, no? Kwento lang po. No? Hindi naman nakalagay sa Bible na nag-meet sila. Pero marahil, no, sinabi po diyan, nabalitaan niya. So marami na siyang mga kwento na narinig at sakto doon sa lugar nila, dadaan si Jesus. At kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit siya sa likuran ni Jesus. At hinipo ang damit nito. Sapagkat iniisip niyang mahipo ko lang ang kanyang damit, sa iba pong translation, no, yung tassel or yung laylayan ng kanyang damit, ay gagaling na ako. So yun lang yung iniisip niya na kahit makipagsiksikan siya, mahipo niya lang yung damit ni Jesus. Pagkahipo niya, agad ngang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. Naramdaman agad ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya. Kaya't bumaling siya sa mga tao at nagtanong siya, sino ang humipo sa aking damit? No? Naramdaman ni Jesus na may power na na-release, na kahit ang daming tao na nakapaligid sa kanya. Sumagot ang kanyang mga alagad,
Nakikita po ninyong napakaraming nagsisiksikan sa paligid nyo. Bakit pa ninyo tinatanong kung sino ang humipo sa inyong damit? Yan, di ba? Logical nga lang naman, di ba? Kung ikaw yung disciple ni Jesus, tapos magtatanong ka sinong humipo sa aking damit, parang naman, di ba? Parang ang daming taong nagsisiksikan dito. Malalaman pa ba natin kung sinong humipo sa iyong damit? Subalit lumingon-lingon si Jesus upang tingnan kung sino ang humipo sa damit niya. Palibhas ay alam ng babae ang nangyari, siya'y nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus, nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Umamin yung babae. Subalit sinabi sa kanya ni Jesus, "Anak, pinagaling ka na ng iyong pananampalataya. Umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban, ikaw ay magaling na." Amen? Palakpakan nga po muna natin si Lord. Alam niyo po yung kwentong ito, makikita po natin, yung pinag-usapan natin kanina, ay simbolo po ng mga sitwasyon ng ating buhay na parang sa haba ng panahon, hindi mo na alam kung kanino ka pa susuling. Kanino ka pa pupunta? Kanino ka pa hihingi ng tulong? Ngayon pa, na wala na siyang pera, wala na ang lahat. Unang-una po, being stuck for a long time doesn't mean it's permanent. Dapat po sa atin, maunawaan natin na sa ating Panginoong Yesus, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang pagpapalaya, ay hindi nakabase kung gaano ka nakatagal naroroon. Amen? Amen po ba? It doesn't mean na matagal mo nang kanang nandoon sa sitwasyon na nahihirapan ka, o parang nakapreso ka, o parang nasa kulungan ka, o na may chain, naging bihag ka ng isang sitwasyon o pangyayari sa iyong buhay, hindi nangangahulugang dyan ka na lang. Ang kwento po ng babaeng inaagasan ng dugo ay isang patotoo na kahit gaano katagal ang iyong sitwasyon, kaya kang palayain ni Jesus. Amen? The scripture introduces us to a woman known only by her condition. Katulad po yung sa Bethesda kanina, nilagyan lang natin ng pangalang Jacob. Kasi para lang may pangalan siya. Pero wala naman po talagang pangalan. Ang babae ding to, wala rin naman siyang pangalan. Kilala natin siya as woman bleeding for 12 years. Di ba? Yun lang ang alam natin kasi dinescribe lang yung kanyang condition. A woman with an issue of blood. Wala siyang pangalan, wala siyang pamilya, walang background. Ang pagkakaalam lang o pagkakakilala natin sa kanya, meron siyang matinding karamdaman na for 12 years, tinitiis niya yon. And she has been living this way for 12 years. Sipin niyo, 12 years. Kung may anak ka, di ba, pinanganak mo at 12 years old na, more or less, grade 6 na. Di ba? Ang tagal na panahon na yata yun, O kung ilang taon na siya, di ba? 12 years, ang habang panahon. Hindi po 12 days, hindi po 12 months, pero sobra ng 10 taon ang pinagdaanan niyang paghihirap. Kung itatranslate nga raw po natin sa days, that is 4,380 days. Wow! 4,000 yung isang araw lang na masakit ang ipin natin. Lahat na yata ng pain reliever. Hanapin mo, makainom ka lang kasi sobrang sakit. Gano'n pa kaya itong babaeng ito? 4,380 days. Araw-araw, nararanasan niya yung kanyang sakit, yung kanyang paghihirap. The days of suffering, of bleeding, hindi lang yung physical yung isolation. Diba? Kasi yung condition niya hindi pwedeng kasama o lumapit sa mga tao. Yung kanyang kahinaan at masasabi na nga nating chronic pain, na paulit-ulit sa mahabang panahon.
Alam niyo po ba, sabi po, no, na ito pong condition niya ay hindi lang isang spiritual, hindi lang medical problem, but this is a spiritual and social sentence na para siyang sinintensyahan, no, ng malayo sa mga tao na gusto niyang makasama, pamilya niya. Bakit? Kasi sa Leviticus chapter 15, 25 to 27, meron purong nakalagay na ang babae na prolonged na siya ay bleeding. No, hindi lang po during menstruation pero prolonged. Considered po silang unclean. Considered po sila na mga marurumi. At hanggat sa haba na panahon na yon, ibig sabihin, pag dineclare ka na unclean, katulad ng mga lepers, hindi ka pwedeng makihalubilo sa mga tao. Kaya mismong pamilya niya, malamang, lumayo na rin sa kanya. Di po ba? Siguro, binigay na sa kanya yung ano niya, yung, eto na ari-arian mo, bahala ka na dyan kung ibebenta mo. No? Hindi na siya pwede ring mag-worship sa temple. Hindi siya, kasi unclean nga eh. Napaka-big deal yun sa mga Hudyo na pumunta sa templo, pumupunta nga sila ron ilang beses ang araw para lang magkaroon ng manalangin at mga paghahandog. Isipin nyo, yung kanyang, wala na siyang family, distance themselves, she had to live in isolation. It means she was just more than sick. Hindi lang siya basta may sakit. Tayo, pag may sakit, di ba? Alala ko nung COVID-19, di ba? Kapag may inubo, may sintomas, di ba? May isang lugar na tayo dun sa ano natin, sa bahay natin, na doon lang siya hindi naman ikukulong. I-isolate. Ayan, naalala si Sarah noon, ganun, kasi nagtatrabaho siya sa hospital, konting ubo lang. O, diyan ka na. May supply naman, may pagkain. Pero di ba, yung pa lang, nasa loob ka rin naman ng bahay, pero, di ba, you were isolated. So, hindi lang sakit yung nararamdaman ng babaeng ito. She was cut off. Wala siyang kaibigan, walang pamilya, wala lahat. Matindi nun, wala pa siyang pera. Di po ba? At paulit-ulit lang yung kanyang nararamdaman. Walang relationship. Kapag kailangan niya na mayayakap sa kanya, walang tao. Kasi unclean nga eh. Di po ba? Hindi pwedeng lumapit. At yung tao na madidikitan niya ng kanyang balat o malalapitan niya, kailangan may ritual ulit for cleansing. So kung ikaw yung taong yon, ayaw mong ma-declare na unclean kasi may nalapitan kang tao na madumi, na diniklarang ritually ay madumi. So hindi ka lalapit. So itong babaeng ito na may sakit for 12 years, malamang lagi itong malungkot, lagi itong umiiyak. Pero walang tao sa paligid niya para yakapin siya, aluin siya o tapik-tapikin man lang. Spiritually, hindi siya makapunta sa templo para sumamba. Emotionally, mukhang nakalimutan na siya ng mga tao. Financially, sabi ng Bible na binasa natin kanina, naubos na ang kanyang ari-arian. Kaya kung titingnan po natin, itong babaeng ito, parang, alam nyo ba yon? Parang killing me softly. Slowly, parang nag-aantay na lang siya, slow and silent death. Nasa kanya, kung mamamatay siya, wala man lang makakaalam. Kasi walang tao sa paligid niya. And no one ever noticed anymore. Katulad po kanina, no, yung lalaki sa pool of Bethesda, 38 years po siya. Sa John chapter 5 verse 1 to 9. Ang babaeng ito ay katulad rin po na long-term suffering doesn't qualify you, hindi po nangangahulugan na kapag matagal na yung pagdurusa mo, iniisip mo, baka nalimot na ako ni Lord. Tagal na kasi, di ba? Baka naiisip mo, hindi na rin siguro ako pinakikinggan ni Lord, unclean kasi ako. Matagal na kasi. So maaaring katulad din ni Job. Di ba? Si Job, nawala ang kanyang ari-arian, lahat. No? Nawala ang kanyang kalusugan, nawala ang kanyang kayamanan, pati social standing, malamang may titulo sa kalipunan ng mga Hudyo dahil marami siyang ari-arian dati. Nawala na rin yon. And yet, sa pagkakataon pong yon,
Hindi siya nakalimutan ng Panginoon. Amen? God was not done yet in writing her story. Hindi po yun katapusan ng kanyang buhay. Hindi po matatapos ang buhay niya na malungkot siya na tila siya nakalimutan. Ang sabi po ng Psalm 34 verse 8, "The Lord is close to the brokenhearted and save those who are crushed in spirit." Kapag tayo po ay na-broken heart, sa panahon po ngayon, no, mas napag-usapan po nung panahon ng COVID-19, yung mga mental health, emotional health. Kasi first time, no, mula siguro nung isinilang tayo, na ikaw ay makukulong na sa bahay nyo, na iikot-ikot ka lang doon, wala kang gagawin, di po ba? No? So makikita po natin yung grabe yung dating noon, di ba, sa mental health ng mga tao. Na hanggang ngayon po, maraming tao ang dumadanas noon. Tayo din po. Kung katulad din tayo ng babaeng ito sa mahabang panahon, nasa isang sitwasyon na parang tanggap mo na ganyan na talaga buhay ko, kapatid. Kung broken-hearted ka, nahihirapan ka, sa mga kalagayan mo meron ngayon, mas lalong malapit ang Diyos sa iyo. Amen? Palakpakan nga po natin si Lord. At yung durog na ang puso sa mga nangyayari sa paligid niya, sa pamilya niya, sa relasyon o sa buhay niya, kapatid, malapit ang Diyos sa iyo. At hindi lang yon, ililigtas ka ng Panginoon. Even when she felt far from God, He was never far from her. Kung sa pakiramdam mo, tila nalimot ka ng Diyos, kapatid, hindi totoo yun. Kailangan lang nating ma-realize na kung ano yung sitwasyon mo. Maatanggap and be honest that, Lord, I am broken-hearted. My spirit is crushed. No, naalala ko, may mga picture pa tayong pinapakita, yung pusong durog, no? Pusong sinaktan, yung pusong wasak-wasak na. Maraming tao dumadaan doon. At yung iba nga, akala nila matatapos yung paghihirap nila, pagtapos na rin ang buhay nila. Pero wag po tayong umabot doon. O sa mga taong malapit sa atin at kilala natin. Abutin natin sila at sabihin natin, alam mo bang mas close si Lord sa'yo? Sa mga broken-hearted and those crushed in spirit. Many of us know what it's like to carry silent suffering, lalo na mga Pilipino. Mas matiisin. Di po ba? Nagtitiis. Hindi mo makikita, hindi nagsasalita, tinitiis na lang. Maaring illness, maaring, naalala ko yung kwento ni Hannah, di ba yung sa Samuel, di ba ilang taon na silang mag-asawa, hindi siya nagkakaanak, okay na yun hanggang dun eh. Pero yung nagkaroon ng asawa, dahil allowed sa panahon nila na magkaroon ng asawa pa ulit, ang daming anak. At yung pangalawang asawa ni Elkanah, walang ginawa araw-araw para ipahiya siya at sabihin sa kanyang, wala kang anak, baog ka. Di po ba? Mas ano yun eh. No? Pero sabi naman ng Bible, pinapakita naman ni Elkanah na mahal niya si Hannah. Pero kahit na, minsan may mga ganong sitwasyon. Maaring nagpre-pray ka, Lord, magkaroon kami ng baby. Lord, magkaroon kami ng maayos sa pamilya. Maging matino na ang asawa ko, ang anak ko, umayos na. Lord, yung paghihirap namin, Lord, ngayon, financially, parang humahaba-haba na yata, Panginoon. Kapatid, wag kang mawala ng pag-asa. Amen? Amen po ba? It is not permanent. Kung mahabang panahon na, yung sa tingin mo, yung pinagdadaanan mo, ang babaeng ito, wala na sa kanya ang lahat, nabalitaan niya na dadaan si Jesus. Alam niya, may dadating na himala sa kanyang buhay. Amen? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Praise the name of the Lord. Kahit po sa inyong mga pananalangin, baka sa haba ng panahon, sa tingin mo, parang wala namang nangyayari, Lord, tigilan ko nang mag-pray. Hindi po. Si Lord, may panahon, may sarili siyang timing. Amen po ba? Tayo kasi, masyado tayong mainipin.
Pero si Lord, may sarili siyang timing. At may sarili siyang pamamaraan. Amen po ba? Naalala nyo si Abraham? Pinangakuan sila ni Sarah na sila'y magkakaroon ng anak. Tatawa nga si Sarah di ba? Sabi niya, he laughed in, lang siya doon sa tent. Sabi niya, tanda-tanda ako na, 75. Sabi niya, tanda-tanda ako na, tapos saka lang ako magkakaanak. Natawa siya kasi parang hindi mangyayari. Pero sa haba ng panahon, nag-antay din naman siya. Hindi po ba? Kaso nainip siya. Kaya sabi niya, siguro, ito yung pamamaraan ng Lord. Alam niyo, minsan may mga pagkakataong pinangungunahan natin ng Panginoon kasi naiinip tayo. Si Sarah, ang ginawa niya, yung kanyang dama, yung kanyang utusan, di po ba? Pinasiping niya, kasi allowed sa panahon nila yon na kapag hindi magkaanak, kung meron siyang servant na babae, pwedeng ipasiping magkakaanak at yung anak, magiging anak nila. Ganon sa panahon na yon. Pero hindi yun ang kalooban ng Lord Kasi yung promise ng Panginoon para sa kanila di po ba? Kaya nagkagulo sa loob ng bahay. Then, the Lord is faithful. Amen po ba? Minsan may mga ganun tayong kapalpakan dahil pinangungunahan natin ang Panginoon, pero si Lord, tapat siya. Amen? So, kahit yung mga bagay na matagal na nating inaantay, at nandun tayo sa sitwasyon na na-stuck up tayo in suffering, whatever it is, physically, emotionally, spiritually, may pamamaraan ng Diyos para sa iyo. Just because something has lasted a long time doesn't mean it's permanent in God's hand. Time may have worn her down, but it didn't wear down God's promises or His compassion. Amen? Maaring tayo, medyo napagod na. Pero ang pangako ng Diyos at ang kanyang kapangyarihan, hindi kailanman mapapagod tuparin ang pangako ng Panginoon. Amen? Palakpakan po natin si Lord. Sabi nga, never interpret God's silence as His absence. Kapag tahimik si Lord, pakiramdam natin, walang ginagawa, na natutulog ba si Lord? Busy ba si Lord? No? Baka nakalimutan na ako. Kapatid, kahit sa tingin mo na parang tahimik ang Panginoon, tumatrabaho pa rin ang Diyos para sa ikabubuti mo. Amen! Palakpakan nga po natin si Lord. Sabi po ni Charles Spurgeon, when you cannot trace His hand, trust His heart. Minsan di mo makita yung kamay ng Diyos. Magtiwala ka sa puso ng Panginoon dahil tapat ang ating Diyos. Don't let the length of your pain make you believe your healing isn't possible. Huwag mong sukatin yung haba ng paghihirap na meron ka para sukatin mo kung ano ang kayang gawin ng Diyos sa iyo. Amen? Amen po ba? Talaga sabihin mo, Lord, give me patience. I know, kahit ito yung kalagayan ko ngayon, ng pamilya ko, asawa ko, anak ko, sitwasyon sa pinansyal, o ako mismo, broken-hearted or what, or healing sa ating katawan, gaano man katagal yan, tapat ang Diyos, kaya kanyang pagalingin anumang aspeto ng iyong buhay. God sees your years, not just your moments. Amen po ba? Hindi lang panandalian si Lord. Yes, kapag tumawag tayo kay Lord, Lord, help me. Nandyan ang Lord. Tutugon agad. Sa mga panahon na mahaba ang iyong pag-aantay, hindi lang yung segundo ang tinitingnan at tutulong ang Diyos sa iyo kahit sa mahabang panahon ng pag-aantay. Tapat ang Diyos. Gagawa siya ng himala sa iyo. Amen? So, yung kondisyon mo ngayon, hindi yan yung kondisyon na gusto ng Lord. And that is not permanent. Minsan may mga pinagpre-pray tayo, lalo na sa bahay natin, o sa mga pamilya or mga tao na minsan tayo mismo nadi-discourage na. Minsan, nasasabi na, bahala ka pag nag-rapture. Yan. May mga ganun tayo. Pag nag-rapture, yan, baka maiwan ka, pero syempre, hindi mo rin matanggap, di ba? Don't give up.
Kahit nakastack up sila o ikaw sa ganong sitwasyon, may gagawin ng Panginoon. Where have you been bleeding for years? What area of your life that you stop believing God can heal and make a miracle? Kapatid, ano man yan yung sitwasyon mo ngayon, hindi nakabase sa haba. Dahil iisa lang ang Diyos na gaganap at magpapagaling. Amen? Today is not too late. Even if you spent everything and exhausted from trying, Jesus is near. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Number 2, freedom starts with a risky kind of faith. Dahil pinagdaanan natin, o maaaring nandun pa tayo sa sitwasyon na yon na matagal na, kapatid, kaya kang palayain ng Panginoon. At ang pagpapalaya na ito ay nagsisimula sa isang pananampalataya. At ang pananampalataya na ito minsan, merong kasamang risk. Merong mga bagay na kailangan kang itaya, isugal dahil nananampalataya ka sa tunay na Diyos. Sabi po sa Mark chapter 5 verse 27 to 28, nung narinig ng babaeng ito patungkol kay Jesus, sabi doon sa verse 27, nabalitaan niya ang tungkol kay Jesus, kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus at hinipo ang damit nito. This moment is the story of breathtaking in its simplicity. Madali lang naman yun, di ba? Sa tingin natin, yung kwento, lumapit yung babae, hinawakan, hinipo ang laylayan ng damit ni Jesus. So that's it. Andali lang naman yun. Baka ganun, Pero kung titingnan natin, para gawin yun nung babae na inaagasan ng 12 years, para gawin yung akto na yon, kailangan niya po ng matinding tapang. Kailangan niya ng lakas ng loob. Kailangan niya ng risky kind of faith. Amen po ba? Bakit? Kasi yung kalagayan niya, hindi siya pwedeng basta-basta makalapit. Hindi po ba? Katulad ng binanggit kanina. Sana nga kung napanood natin yung sa The Chosen, meron dong part na nakilala siya nung isang disipulo. Naku, hindi ka pwedeng lumapit. Kasi alam na siya yung, di ba? Sino yung babaeng yan? Yan yung babaeng inaagasan ng dugo for 12 years. Ganun yung pangalan niya. Tapos makikita ron, makikipagsiksikan. So, napaka-imposibleng makalapit. Di po ba? Dahil hindi pwede sa kanya ritually. Yung sa ritual ng kanilang reliyon, hindi pwede. This woman had no guarantee. Hindi naman siya tinawag ni Jesus. Katulad ni Bartimaeus, baba ka dyan. Ay, Bartimaeus, si Zacchaeus. Sabi kay Zacchaeus, baba ka dyan. Tinawag siya ni Jesus. Di po ba? Walang guarantee. Hindi siya tinawag naman ni Jesus, di ka lapit ka dito. Walang ganon. Nakukuha niyo po ba? Jesus didn't call her out. He didn't promise her anything. Walang invitation. Walang appointment. Ano lang ang meron ang babaeng ito? Yung pananampalataya niya. Kahit yung laylayan lang mahawakan ko, okay na ako doon. Kasi nabalitaan niya si Jesus ang mga ginawa ni Jesus. Kaya sa kanya, hindi kailangang bonggang paglapit. Kahit hindi alam ng iba. Kahit tahimik lang na paglapit na punong-puno ng pananampalataya. A moment to act and she did something bold. She reached out. Na kahit maraming taong nagsisiksikan, kahit maaring nung pagkakataon na yun, na-identify siya at bawal siyang lumapit doon, hindi lang yun. Yung pagkakataon na kapag nalaman na siya yung babaeng inaagasan ng dugo at unclean at marumi siya sa tingin ng mga tao, naku, paano na si Jesus? Amen po ba? Reputasyon ng isang guro. Kilala na nila si Jesus, isang rabay, isang guro. Tapos may lalapit na marumi. Nagigets niyo po ba? Pero ang babaeng ito, desperate. Minsan, kapag hindi tayo
Sino yung nagde-dare na maging risky yung kanilang faith? Whatever it takes, Lord. Hindi takot iwanan ang anumang mga bagay, ano sasabihin ng mga tao, o anumang paghihirap na kanyang daraanan, makalapit lang kay Lord. Because this person is desperate. Minsan, pag hindi tayo desperado, hindi totoo ang ating pananalangin. Bakit? May pera pa ako eh. Di ba? Mag-pray ka. Lord, bigyan niyo po kami ng pagkain namin sa araw-araw. Pero alam mo, may laman naman ng wallet ko. Puno ang ref namin. Nagigets niyo po ba? No? Yung klase ng faith, parang hindi ganun kadesperado. Pero pag wala na lahat, grabe. Ang babaeng ito, wala na eh. Wala na siya lahat. Pamilya, kaibigan, social status, hindi na siya makasimba. Wala na siyang pera. Pero may Jesus na dadaan, na narinig niyang nagpapagaling. A very raw reaction. Hindi na siya nag-isip, hindi na siya nag-process. Amen po ba? Amen po ba? Sa mga panahon na desperado po tayo, sabi nga nila, kakapit ka daw sa patalim. Huwag na sa patalim. Kumapit ka kay Jesus. Tumawag ka kay Jesus. Amen po ba? At hindi ka niya tatanggihan. Hindi ka niya itataboy. Amen. Palakpakan natin si Lord. She believed that just touching the edge of His garment, not His hand, not His face, just His cloak could change her life. Hindi na po siya nag-ambisyon. Uy, magpapapray over ako. Palay hands ako. O, hindi na siya, di ba? Wala siya sa sitwasyon na yun eh. Na kahit kamay lang, mahawakan ko. Kahit hindi na yung kanyang muka. Wala lang ang parte. Kahit ano kay Jesus, laylayan na lang. Alam niyo po ba, nung panahon nila, yung mga damit, especially ng mga rabay, kahit naman ng mga Hudyo, yung laylayan ng damit nila, mayroon pong tinatawag na tassel. May mga tassel. Yung palawit. Yan. At dahil ang palawit na ito, no, sa Numbers chapter 15, 38 to 40, basahin nyo na lang po, ay sinabi dyan na maglagay ng palawit sa kanilang mga damit para mapaalalahanan kayo ng utos ng Panginoon, ng salita ng Diyos, para ito ay inyong sundin. So kapag nakikita, no, sa damit nila na may tassel dun sa laylayan, napapaalalahanan sila. No? Ito ay simbolo ng utos ng Diyos, ng batas ng Diyos na kailangan kong sundin. So itong babaeng yon, no, ang kanyang gusto na lang hawakan kahit yung ano na lang, yung tassel na lang na yon, which represents, no, God's presence and authority. So her reaching out at the edge of the garment of Jesus wasn't random. Hindi lang dahil yun lang ang maaabot niya, hindi po. Dahil sa kanyang pananampalataya, the act of faith, she may risk everything. Dahil sa klase na yun ng pananampalataya, para sa kanya, hindi lang ito teacher, pero ito ay siya ay galing sa Diyos, at ang kapangyarihan ng Diyos ay nasa kanya. Palakpakan nga po natin si Lord. Naway, meron po tayong ganong klaseng pananampalataya. Mahabang panahon na maaring nakastuck pa rin tayo on something that we are suffering, something that we are in bondage. Yung babaeng ito, ang matututunan natin sa kanya, she had that risk kind of faith. Kahit hindi na bonggang pagpapakita. Makikita natin dito na because of her bleeding, she was ceremonially unclean, wasn't allowed to touch anyone. Mas lalo pa, no, kung isang katulad ni Jesus na isang guro, no, sa panahon na yon. At yung mapahiya siya, no, ipagsigawan, di ba, kapag may leper, malayo pa lang sila, mga 50 meters away, sisigaw na sila, ang clean, di ba? At kapag lumapit nga sila, babatuhin sila ng mga tao.
So, grabing kahihiyan. Siya parang ganun rin. Yung kanyang estado, unclean, madumi. Ma-identify siya. Bagamat walang pangalan, no? Pero kilala siya na siya inaagasan na unclean, declared unclean. Baka magsigawan yung mga tao ron, oy, lumayo kayo, may madumi rito. Hindi niya na po inisip yun. Di po ba? Ang inisip niya lang, makalapit lang ako, kahit laylayan lang ng damit ni Jesus. That raw kind of faith, that risk-taking faith, na kahit i-rebuke siya, i-humiliate, o baka parusahan pa. Di ba? Dahil brinake niya yung kanyang dapat gawin being unclean, she risks all of that. Because she's desperate. Naalala ko noon, lagi ko nga binabanggit, no? Minsan kasi ang dami nating mga na-enjoy sa buhay. At kapag dumating tayo sa punto na we are on our lowest, yung nandun ka na sa pinaka mababang punto ng buhay mo, di ba parang, ayan, floor. Pero grabe, hindi ka lang nasa floor. Parang nagukay pa pababa. No? Malalim na malalim pababa yung kalagayan mo. And when you are desperate, huwag ka nang maghanap ng iba. Tawagin mo na lang si Lord. Amen? At lagi ko pong nababanggit na kapag dumating yung pagkakataon na ang daming ino-offer sa atin ng mundo, hindi talaga tayo masasatisfy. Di ba? Bakit ganon? Ang mga tao, nararating na ang lahat, pero gusto pa rin ng marami. Kasi wala naman tayong kabusugan pagdating sa greed, pagdating sa gustong mga ine-enjoy sa buhay. At kapag bumagsak na ang lahat, bumagsak tayo ulit, wag na nating subukan yung mga ino-offer ng mundo. Kanino ka palalapit? Walang mas magandang choice kundi ang Panginoong Yesus. Amen? Palakpakan nga po natin si Lord. Sabi nga nung nag-alisan yung mga apostol dahil very hard yung teaching ni Jesus. May naiwan na isang alagad. Pati ba ikaw aalis? Sabi nung alagad, saan pa ako pupunta, Lord? Kanino pa ako pupunta? Ikaw itong may tangan ng buhay at salita ng buhay. Mga kapatid, itong babaeng ito, she risks all of that para lang magkaroon ng lakas ng loob manampalataya kay Jesus. Because pain has a way of stripping away pride. Hindi niya na po inintindi, no, na mapapahiya siya. Minsan dumadating tayo sa pagkakataon na ang taas-taas na pala natin. Hindi ka lang mayabang magsalita. Pero alam mo ba yon, sa harapan ng Diyos, nararamdaman mo, o maring hindi mo rin nararamdaman, nagpre-pray ka naman nasa church ka naman. Pero alam mo ba yon, yung parang hindi mo na masyadong kailangan si Lord kasi meron ka na sa buhay. Pero may pamamaraan ng Lord, dahil mahal tayo ng Panginoon, hindi tayo hayaan ng Lord na pumalaot at malayo sa Kanya. And God has a way of stripping away pride. Stripping away sa atin yung pride. Ano po yun? Yung matanggal yung mga bagay na pinagkakatiwalaan mo sa buhay mo. Di ba? Kapag wala na yun lahat, talagang si Jesus lang naman yung tatanggap sa'yo. Kahit ang pangit-pangit natin, kahit ano itsura natin, kahit wala na tayong pera, may Jesus na babalik. Pag dumadating tayo sa puntong ganong lumalagapak tayo, maaaring pamamaraan yan sa iyo ng Diyos, natanggalin anumang mga bagay na ikinayayabang natin sa Kanya. This woman, nandun siya sa puntong meron siya lahat di po ba? Pero kung yan lang yung paraan para makalapit ako sa Diyos, bakit hindi? Dahil kung ano man ang nawala, kayang ibalik ng Panginoon. Pero ayos na yung puso mo. Amen? Amen? Ang kabusugan mo ay ang presensya ng Panginoon. Amen? Palakpakan nga po natin si Lord. Hindi ko po sinasabing maghirap tayo, ha? Hindi ko sinasabing maganda yung wala tayong pera. Hindi po. Kasi kung ano man yung meron ka ngayon, lahat yan
pansamantala. Work for the things in heaven. Yung mga bagay na makalangit, doon ka mag-ipon. Doon ang pagbigyan mo ng panahon. Baka meron ngayon, nagsesegue pa. Saka na Lord, naalala ko kapag minsan, nakakalimutan natin na may rapture at may second coming. At minsan, baka sa second coming na lang tayo gusto natin. Nakalimutan natin, mas gusto natin sa rapture. Amen po ba? Tama po ba? Although, may chance pa rin naman. Pero, 7 years of tribulation. Konting init nga lang rito, makareklamo ka na di ba? Nawalan lang ng internet nung nakaraan. Baka tinatanong, may internet kaya sa langit? Natatanong nyo ba yon? May internet ba sa langit? Nawalan ng internet nung nakarang araw, PLDT, tsaka smart. Ayan, naka-live tuloy ako. Di ba? Parang di na wala ang gagawin. Mga kapatid, sa langit, yun ang totoong bahay natin. Amen? Pasyal-pasyal lang tayo dito habang nag-aantay ng pag-pick up ni Lord, mabilis yung sasakyan, no? Pikit lang ng mata, wala na tayo, andun na tayo sa langit. Amen! Exciting po ba? Palakpakan natin si Lord. Kaya mga kapatid, that kind of faith. But true freedom often starts when we take a risk of faith. Alam niyo po ba, yung isang mahirap pag-usapan, yung ang tagal ka na dyan sa sitwasyon na yan, tapos wala kang makwentuhan. Di po ba? Ang nasa isip mo, kasi kung magpapapray ako, naku, alam niya na. Kahihiyan ko yun. Di ba? Kapag, magpapa-counseling ako, naku, malalaman niya na. Naku, kahihiyan ko yun. Pride pa rin talaga, no? Iral. Hindi natin matanggap. Pero kapatid, lapit tayo kay Lord. Kung kailangan mo somebody to pray for you, somebody na mag-counsel sa'yo, isang Kristiyano na mature in faith, do it so. Amen? And move toward. No, huwag ka nang magmukmuk. Minsan kasi, nasasanay lang tayo, pag Sunday. Mati naman ako pag Sunday. Pero ang daming ina-announce, may gawain ng Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Anong araw ang walang gawain? Wala, no? Di ba? Walang araw na walang gawain kasi Monday may prayer room, Tuesday may prayer room, Wednesday may prayer revival, Thursday may midweek. Ano pa? Friday. Nag-a-announce na ako, di ba? Friday. Meron tayong prayer room ulit. Sabado may dawn watch. Hello? Yan, na-announce ko na para konti na lang mamaya. You have to do so. Yung ganong risk po ba? Naalala ko kapag nare-review kami, may mga training din po kasi yung mga pastor At minsan, yung mga schedule, medyo syempre, hindi pang full time, di ba? Pero minsan, talagang pipiliin mo, di ba? Kasi talagang, pag hindi mo na gustong mag-aral at matuto ng pamamaraan ng Diyos, ibig sabihin, kontento ka na, believe ka na sa sarili mo. Pero pag gusto mo pa ring matuto, kahit sabi mo pa ulit-ulit naman yung tinuturo, okay lang. Yun ang pamamaraan ng pagsasabi ko, Lord, gamitin mo pa ako, turuan mo pa ako. Amen po ba? Kaya mga kapatid, baka may mga ganun tayo. Mga hindi uma-attend dyan ng mga prayer meeting, mga hindi uma-attend ng mga life group natin. Kasi nasa isip natin, alam natin yan. No? Amen po ba? Mga kapatid, etong babaeng ito, risk everything because she's desperate. Huwag mo nang hayaan na mawala ang mga bagay sa buhay mo bago mo sabihin, Lord, kailangan kita. Huwag na pong ganon. Dahil kaya kang habang nasa pagpapala ng Panginoon, pipiliin mo pa ring lumapit at manampalataya sa Diyos. Amen! Palakpakan po natin ang Panginoon. Number 3, Jesus doesn't just heal you. He restores you. Sabi doon sa verse 34, tuwing nangangaral siya sa kanila ay gumagamit, Mark 5 po, lumagpas ako, verse 34. Sabi po diyan, subalit sinabi sa kanya ni Jesus, anak,
Pinagaling ka na ng iyong pananampalataya, umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban, ikaw ay magaling na. After the woman touches Jesus, it is immediately healed. Amen po ba? Ito yung isang senaryo na talagang right then and there, nagpagaling at tumanggap ng kagalingan. Nung siya ay nahawakan niya yung laylayan at naramdaman niya, tumigil yung pag-agas ng dugo sa kanyang katawan. Napatigil si Jesus. He turns around and asks, "Who touched me?" Sabi niya, sinong humipo? Sinong umawak sa akin? Yun na nga, at first glance, parang unnecessary yung tanong. No? She already got what she came, but Jesus doesn't want that to give her healing. Kung tutuusin, yung babae, pwede namang pagtapos, naramdaman niya, magaling na ako, pwede namang alis na siya agad. Di po ba? Kasi yung gusto niyang mangyari, nangyari na eh. Di ba? Pwede naman siyang umalis agad. Pero may ibang plano si Lord. Kasi ang gusto ng Panginoon, hindi lang siya basta gumaling. Minsan tayo, mga temporary relief lang yung gusto natin. Hindi natin alam na meron pa palang gustong ayusin ng Diyos sa buhay natin. Kaya hindi ka dapat titigil na pag nakuha mo yung blessing, takbo na, di ba? Wala nang pakialam. Pero ang babaeng ito, natanggap man niya ang healing, hindi niya alam. Sabi ng Lord, wait, there's more. Amen po ba? Napakasarap ng ganyang blessing. Kontento ka na, nangingilang ako ng isang basket eh. Sabi ng Lord, wait, marami pang basket. Diba? Marami pa pala. Dahil hindi lang gusto ng Lord na gumaling siya. Ang gusto ng Lord, makumpleto siya. Tandaan natin yung sakit niya, hindi lang po pisikal. Ang sakit niya, emotional. Dahil wala ng mga tao sa paligid niya. Ang sakit niya, social. Wala na siyang kamag-anak. Ang sakit niya, pinansyal. Wala na siyang ari-ariang ibebenta. Ang sakit niya, spiritual. Bakit? Kasi hindi na siya makalapit sa Diyos. Sa kanilang pamamaraan, bawal dahil marumi siya. Sabi ng Lord, wait, sinong humipo sa akin? Sinong humawak? Sabi ng mga tao, ang dami-dami natin dito, Lord. Hindi ka na nga alam, magsisiksika na nga eh. Magtatanong, siguro sabihin mo, magtatanong ka pa, sinong ang dami rito, di ba? And He calls her out. Umamin yung babae. Sabi ng babae, di ba, inamin niya na bumaling siya sa mga nagtanong, sino ang umipo sa akin? Sumagot ang kanyang alagad, nakikita niyo pong napakaraming nagsisiksikan. Bakit po ninyo tinatanong kung sinong humipo sa akin? Subalit lumingon-lingon si Jesus upang tingnan kung sinong umipo sa damit niya. Palibhasa, alam ng babaeng nangyari, kaya siya'y nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus at nagpatira pa at pinagtapat ang buong katotohanan. Ang babaeng ito, hindi niya akalain. Akala niya basta teacher lang. Akala niya basta miracle worker lang. Si Jesus ay Diyos. Amen po ba? At alam niya na merong tao na hindi lang kagalingang pisikal ang kailangan. Kailangan siyang mabuo ulit. May mga pagkakataon po sa ating buhay na, alam niyo ba, wasak na wasak. Parang all sides. Parang kung sa katawan kahit saan mo hawakan, masakit. Di ba? Parang every part, parang, di ba? Nararanasan niyo po yung ganon, no? Ako, nung nanganak ako, parang gano'n eh. Manganganak, hindi pwedeng hawakan kasi masakit lahat, nanganganak. Di ba? Parang gano'n. Alam ni Jesus na hindi lahat sa kanya wasak at gusto siyang buuhin muli ng Panginoon. He calls her out not to shame her, but to restore her publicly. Kaya niya, hindi dahil sa hindi alam ni Jesus na kung sinong humipo sa kanya, pero para bumabuo ulit siya sa harap ng maraming tao. Dahil kung hindi niya yung gagawin, pwedeng right then and there, ma-identify siya, pagkatapos sabihin, ituloy ulit, marumi pa rin kasi siya eh.
Hindi pa siya na-declare officially na clean. Nakuha niyo po ba? No? Andun pa rin yung condemnation ng mga tao. Kung anong pagkakilala sa Kanya. Di ba yan yung mga gusto nating takasan? Kung anong pagkakilala sa atin ng tao? Yung tatak na binigay sa atin ng mga mali nating buhay. Kapatid, hindi ka lang pagagalingin ng Panginoon. Kaya Kanyang buuhin. Ang babaeng ito, binigyan niya ng bagong identity. Dati kung kilalanin siya, ang babaeng inaagasan ng dugo for 12 years. Pero si Jesus, anong sabi sa kanya ni Jesus? Sabi doon, sabi niya, subalit sinabi sa kanya ni Jesus, anak. Sa English translation, sabi ni Jesus, daughter. Wow, bagong pagkakilanlan. Yung babaeng yan, hindi na maa-identify as a woman bleeding with blood, bleeding for long years, hemorrhaging, di ba, for 12 years. Pero iba na ang pangalan niya. Tinawag na siyang anak. Amen po ba? Alam nyo, hindi lang gagalingan pisikal. Ang unang gustong ayusin ng Diyos sa'yo ay yung identity mo. Anak ka ng Diyos. At dahil anak ka ng Diyos, ayaw ng Panginoon, mahabang panahong naghihirap ka. Ano man yung kinasasadlakan mo ngayon, kaya at gusto ng Lord na ikaw ay palayain. Bakit? Dahil anak ka niya. Sabihin mo nga, anak ako ng Diyos. Amen. Identity mo yan eh. Naghihirap ako ng ngayon, anak ako ng Diyos. Magulo pamilya ko, anak ako ng Diyos. Ibig sabihin, dinideklara mo may gagawin ng Panginoon. Kaya niyang pakialaman lahat sa buhay mo. Binigyan po siya ng bagong dignity. He gives her dignity. He affirms her faith in front of the crowd and she no longer defined by her disease but by her belief. Sabi ni Jesus sa kanya, anak, pinagaling ka na ng iyong pananampalataya. Ang daming mga tao. No, hindi niya na kailangan ng certificate of cleanness doon sa saserdote. Although sa panahon nila, kailangan i-secure mo pa yung ganong clearance. No? Pero si Jesus mismo nagdeklara, pinagaling ko ang babaeng ito, malinis na siya, hindi lang yun, anak ko siya. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. And give her peace and freedom. Sabi po ni Jesus doon, sabi sa kanya, anak, pinagaling ka na ng iyong pananampalataya, umuwi ka na, at ipanatag mo ang iyong kalooban. Ikaw ay magaling na. Sipin nyo, hindi ho physical healing lang. Ni-restore siya ng Lord. Kapatid, yung kalagayan mo ba ngayon? Tiyak, kung na-stack up tayo on something for a long time, wala tayong kapayapaan. Di ba? Maraming gumugulo o doubt sa iyong isipan. Pero kapatid, gusto ka ng Diyos, bigyan ng kalayaan. Gusto ka ng Diyos, pagalingin at bigyan ng kapayapaan. Alam niyo po, yung healing deals with symptoms, but restoration deals with the soul. Kaya nga ang unang dinidil ng Lord, pag galing tayo sa lumang buhay, anong unang binabago ng Panginoon? Yung atin pong espiritu, kaluluwa, ikinokonek agad sa Diyos. Nagkakaroon tayo ng relasyon sa Diyos. Amen? Jesus wants to do more than stop your bleeding. He wants to call you His daughter or His son. You may be defined by your dysfunction, by the things that went wrong, or the labels other people gave you, but you are not that anymore. Kapatid, pinagaling, inayos, binuo ka muli ng Panginoon. Palakpakan po natin si Lord. Praise God. So ano pong mga bagay ang itinuturo nito sa atin? Sa conclusion na po tayo, sabi diyan, from bleeding to belonging, Christ's victory over our bandage. Being stuck for a long time doesn't mean it's permanent. May kinasasadlakan ka ba ngayon na sa mahabang panahon o mahal mo sa buhay? Kapatid, hindi sukatan ang haba ng panahon para ikaw ay pagalingin ng Diyos. Freedom starts with the risky kind of faith. Healing often begins with courage.
tumawag ka lang sa Panginoon, lumapit ka. Aminin mo ang iyong sitwasyon at kaya kanyang abutin, kaya kanyang pagalingin. And Jesus doesn't just heal you, He restores you. Ang sarap ng buhay na hindi nakabase sa rangya ng mundong ito. Na hindi nakabase kung ano yung meron ka ng mga bagay na na-enjoy. Ang sarap mabuhay na masaya ka dahil nasa Panginoon ka. At alam mo, kapag naka-Jesus ka, hindi ka kukulangin. Amen? Kapatid, ito yung pagkakataong lumapit tayo sa Panginoon. Ito yung pagkakataon na ano man yung mga nararanasan natin, katulad ng babaeng ito, isang pananampalataya that you risk everything for the Lord. Na ino-honor ng Panginoon ang pananampalataya niyan para ikaw ay kanyang pagalingin. Praise God. Maaari po ba tayong lahat ay tumayo? Maaring ito yung pagkakataon na lumapit muli sa Panginoon. Yung mga prayer na binitawan mo, ilapit mo muli sa Lord. Mga pagkakataon na kahit ikaw, hindi mo mapatawad yung sarili mo sa mga kamaliang nagawa mo. O maaaring hindi mo matanggap yung sitwasyon mo ngayon. Ito yung pagkakataong paglapit sa Lord. Dahil una, ang Diyos nagpapatawad, ang Diyos sumasagot ng panalangin, ang Diyos ay patuloy na nagbibigay ng kagalingan at pagpapalaya. The Lord is passing by. Habang maawit po tayo, ilagay po natin yung senaryo na we can reach to Jesus. Ano man po yung kalagayan nyo ngayon, kaya kayong palayain ni Jesus. May we sing this song, please? And may we sing it with faith, acting out in faith. Hallelujah. He touched me. He touched me. And all the joy That touch my soul. Hallelujah. Something happened, and now I know Jesus touched me and made me whole. Sige po, bago po natin ito awitin, may you raise your hands to God if you want to be being touched by the Lord. At habang inaawit po natin ito, let us allow God to touch our lives, to touch our hearts, our emotions, our thoughts. Lahat-lahat sa buhay natin. Sa pagdaan ni Jesus, nakikita niya ang iyong kalagayan. Kaya kanyang pagalingin, kapatid. Ideklara mo sa pag-awit nito that Jesus can make a miracle in your life. He touched me. He touched me, and all the joy that floods my soul. Hallelujah. Something happened, and now I know Jesus touched
again with faith. Yes, Jesus touched me. He touched me. Yes, He touched me. Yes, hallelujah. Oh, Lord, touch the pain. Touch the bandage. That Be floods set my free. soul. Hallelujah. Something is happening right now. The Lord is setting you free. Happen. And now I know Jesus touched me and made me something happen. Oh, someday. Yes, may ginagawa ang Panginoon sa ating kalagitnaan. Ikaw yan, kapatid. Pinalaya ka ni Jesus. Jesus touched me Yes, Lord. and made Ang Diyos natin gumagawa ng himala. Hallelujah. Ikaw ang Diyos ng himala, di ka magbabago. Hallelujah. Ngayon at Kung meron pong nais lumapit sa harapan, you can come forward. Let be touched by the Lord. The Lord is doing great things. The Lord is touching you. The Lord is giving you His miracle right now. Oh, declare it. We're enjoying, oh God, the presence. Himala, Oh, di ka nagbabago. Yes, Lord. Ngayon at kailanman, kapangyarihan mo'y kamangha-mangha. Jesus, ikaw ang Diyos na. Sing it again. Hallelujah. The altar is open. Bilang ka, For the last time, ka. declare it. Ikaw ang Diyos na himala, di ka nagbabago. Ngayon at kailanman, kapangyarihan mo kamangha-mangha. Jesus, ikaw ang Diyos na. himala. Stretch forth your hands to God and be ready to receive the miracle, to be set free. Father, in the name of Jesus, Lord, lahat ng tinatanggap namin, Panginoon, ay resulta ng iyong pag-ibig sa amin, O God. Thank you, Lord, for reminding us na hindi mo kalooban na nasa matindi at matagal na panahon kami naghihirap sa aming kaisipan, sa aming katawan, emosyon, maging Lord sa aming buhay at relasyon. It is your plan and your will to set us free, to heal us in every aspect of our lives and made us whole. Father, in Jesus' name, release, O God, your mighty healing power, hindi lang pisikal, kundi sa bawat bahagi ng kanilang buhay. Release, O God, your freedom. Release, Lord God, your deliverance to these people. We've been set free, Lord God. Hindi na kami nasa tanikala dahil kami iyong pinalaya, dahil may Diyos na makapangyarihan at kaya kaming tanggapin anuman ang aming kalagayan. Diyos na nagpapatawad. Diyos na laging nagbibigay ng maraming pagkakataon sa amin. Thank you, Lord,
for restoring us once again and making us whole. We receive, Lord, the wholeness coming from you, O God. We give you all the glory, honor, and praise in Jesus' name. And everybody says, Amen and Amen.